Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Yes, of course, masaya po ang ating umaga. Ngayong araw, best friend, we thank and praise God. Magkasama tayo dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. At syempre po, dahil matamis ang buhay po natin at dahil ngayon ay buwan ng August, as we have promised yesterday and the week before that, ay nais po nating nabigyan ng kahalagahan ang buwan ng Agosto, na kung saan ang buong Pilipinas ay nagdiriwang po ng tinatawag na buwan ng wika. At syempre, dahil buwan ng wika, abay, syempre, dapat ang pag-uusapan natin dito tungkol sa ating wika, di ba? And at kahit po sa mga susunod na episodes ng atin pong program ngayong buong buwan ng Agosto, ay may mga topics po tayong inihanda na ang mga pag-uusapan natin ay tungkol sa wikang Filipino. At ngayong araw ay masaya po tayo na binabalita sa inyo na meron po tayong very special guest, no? At yan ay ang ating Philippine National Artist, na in the person of Professor Virgilio Almario. At kung kayo ay nakikinig sa 1143 DZMR o kaya sa iba pang mga istasyon ng FEBC Philippines, ay naririnig po ninyo yung mga maiikling mga quotations na gamit po ang mga isinulat po ni Professor Virgilio Almario, o mas kilala, hindi ko alam kung saan mas kilala si Sir, no? Kung mas kilala sa tawag na Rio Alma, yung kanyang pen name, o ang kanyang tunay na pangalan na Virgilio Almario. So sa mga katanungan po natin mamaya, ang mga bagay pong pag-uusapan natin ay syempre a little background about himself, pero kasama po dyan ay ang kanyang mga accomplishments as a writer, na National Artist for Literature, at ang kanyang mga ideas naman po tungkol sa marami at malaking pagbabago sa wikang Filipino. Kaya wag po kayong aalis, masayang kwentuhan po natin ngayon, makabuluhan. Dito lamang po yan sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang
Sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama. At nais ko pong bigyan kayo ng a little background tungkol po sa ating bisita. Magandang umaga po, Sir Professor Rio Alma or Professor Virgilio Almario. Bumati po Virgilio S. Almario. Yun, Virgilio S. Almario. Oo, kasi hindi ba kaming Almario eh. Virgilio Almario eh. Okay. Siya po ay isang tubong Tagalog. Tagalog ba tawag doon? San Miguel, Bulacan. At isa po siyang critic, isa po siyang makata, translator, tagasalin, editor, teacher, at syempre scholar, no? At tinanghal po siya na National Artist for Literature noong pong taong 2003. At dati po siyang chairman ng commission sa Wikang Filipino. Nagsulat din po siya ng mga maraming aklat, maraming tula, sanaysay, panitikan, at mga aklat na pambata. Actually, yung iba po, nabasa ko in the past, nabasa ko po yung iba. Kasi meron tayong isang kakilala na maraming koleksyon ng mga Virgilio S. Almario books. Ayan. At kahit sa mga bookstores, mayroon po siyang mga aklat, mga maikling mga kwento na available po sa mga bookstores dahil si Professor Rio Alma ay nagsusulat din po ng mga kwentong pambata. So, yung basically, yung mga major na ambag ng ating pong professor sa Wikang Filipino o sa ating literature, sa Philippine literature, yung pong makabagong panukalang Filipino ang gagamitin, yung pagsasalin ng mga classic na mga kwento sa Filipino. Ayan, yung mga classic stories, isinalin po niya sa context ng Filipino language. Tapos, siyempre, ang vocabulary po natin, yung vocabulary natin ay lumalawak. At kasama po si Professor Almario sa pagtulong upang mas maging mayaman ang atin pong vokabularyo. Nagsusulong din po siya na ang Filipino ay dapat, na ang wikang Filipino ay gamitin bilang isang academic language. Tama ba yun, sir? Academic language ba? Tama. Okay. Oo.
At siyempre, siya rin po ay busy sa pagdadagdag ng mga bagong Filipino words at inilalagay po yan sa Filipino dictionary natin para meron tayong guide. Diba? Ang galing So, yun po, siya rin po ang nagtulak ng ilang mga karagdagang kaalaman tungkol sa kultura natin, sa language natin. So, please, again, formally, may I introduce to you Professor Virgilio Almario. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa Lily. Maraming At salamat sa invitasyon. Yeah. Actually, pangalawang beses ko na po kayong na-interview, sir. Salamat. Oo, nung panahon ng lockdown, talagang I really look forward to the second time na maimbitahan ko po kayo dito sa ating program. And I believe na ito yung very appropriate time na pag-usapan po natin ang tungkol sa wikang Filipino. Ayan. Sir, dahil kayo ay isang national artist, National Artist for Literature. Ano sa palagay ninyo ang pinakamahalagang misyon na nais po nating maiwan sa sambayanang Pilipino? Lahat naman tayo gusto natin ng heritage, 'di ba? Yung legacy, kumbaga. Kayo, sir, ano yung gusto ninyong maalala? Parang huli dapat na tanong 'yan, pero inuna natin. Marami gustong maalala ako. Pero hindi yun mahalaga eh. Mahalaga ay yung gagawin ko. Baka maalala nila later on. Yeah. Ngayon, ako ay involved sa tinatawag kong cultural revolution. Ibig sabihin ay himagsikang pangkultura. Aking himagsikang pangkultura, hindi kamukha yun sa China na naging magulo dahil sa himagsikang pangkultura ng China. Ngunit ako, kailangan natin kasi ay magkaroon tayo ng sarili nating himagsikan na mapayapa, hindi magulo, peaceful. Kaya yung aking himagsikang pangkultura para sa pag-aayos ng ating kultura, ng ating mga values, ng ating kasaysayan, ng ating paningin sa buhay, at ng pag-aayos ng mga problema ng ating bayan sa kasalukuyan. Magkaroon tayo ng cultural revolution. Yon. So, sir, in your level of influence, ano pong platform ang gusto po ninyong gamitin para matuloy or ituloy-tuloy natin yung himagsikang pangkultura? Paano po yung paraan na isinasuggest po ninyo na gagawin ng mga Pilipino? Ako, ginagawa ko lang yung aking mga FB at saka mga sinusulat. Pero sa pamagitan ng aking pagsulat, ay naipapahayag ko yung aking gusto sabihin sa kanila. Marami namang naniniwala na. Oo. Kaya tutuwa ako kung masabi ko na ito kailangan gawin at pagkaraan mayroong tao na magsasabi, ginagawa po namin yan. Yeah. Tama po yan. Sometimes, sir, dumadaan ako sa thread ninyo. Nagla-like ako doon, nagko-comment din ako. Salamat. Kaya alam ko rin na kayo ay exposed na ngayon sa social media. Marami po kasi yung mga ayaw ng social media, But I'm happy na I think after lockdown yata medyo dumami yung exposure ninyo sa social media, which is very important. Kung dito na lang. Opo, hindi bale, magandang platform po ang social media ngayon. Lalo na at lumalabas ang napakaraming mga fake news. So, isa tayo sa mga mamamayang Pilipino na nag-a-advocate ng totoong balita. Ayan. At yung himagsikang kultura na yan ay napakabigat niyan, sir. So basically, paano nyo na pong sinimulan yung himagsikan na yan, sir? Well, noong umpisa, nagtayo ako ng isang samahan para magkaroon ng mga lectures tungkol sa anong dapat gawin nating mga Pilipino. Pag tayo bumuboto, halimbawa, anong dapat nating piliing mga opisyal. Yun. Paano natin dapat isipin ang kabutihan ng Pilipinas. Yes. Sa pamagitan ng eleksyon, ha? Yun. Nagkaroon kami ng mga activities sa mga writers at saka mga artists
na ang layunin ay gamitin namin yung aming talino para ituwid ang mga maling paniniwala ng mga Pilipino. Yeah. Bawa yung maling paniniwala sa reliyon, maling paniniwala sa history, maling paniniwala sa kanilang mga leader, paniniwala sa ating kulturas mismo. Sinasabi natin kasi mangmang tayo at walang talino eh. Sila ng magsasabi. Oo. So, kailangan yun eh mawala sa ating isip eh. Oo. Yung Opo. mismong pangyayari na tayo, naniniwala na tayo mangmang at walang talino. Masama yun eh. Opo, totoo yun. Ako rin, hindi po ako naniniwalang tayo ay mangmang. Oo. Tayo ay matatalinong lahi ng Pilipino. Pag Oo. ginagawa nyo yan, sir, yung mga symposiums ba? Symposia, ganun ba yung ano nyo, sir? Hosting at saka Lecture? seminars. Oo. Seminar ako sa mga teachers, sa mga estudyante. Mm-mm. Literatura, ang ginagamit ko literatura. Pero Yeah. pumunta ako dun sa mga bagay, mga political comments na kailangan gawin ko habang nagle-lecture ako sa lekturang pang kultura at pang literatura. Yeah. Sir, dito ba sa Region 2, bumisita na kayo para sa mga ganyang klase ng lecture? Layo kasi. Pero pwede. Malapit lang po kami sa airport. Ah, Opo. Anyway, di ba ngayon po sa panahon ng social media, sa panahon ng mga millennials po natin ay very much exposed sa social media. Gamit nila iba't ibang platforms, Facebook, TikTok, etc. At nakikita rin po natin na marami po sa mga elementary students ngayon ay ayaw gumamit ng Filipino. hindi naman nila maiwasan gumamit ng Pilipino eh. Yeah, hindi talaga. Kahit na nagso-social media, sumisingit pa rin yung kaalaman nila sa Pilipino eh. Hindi naman sila Sabagay. marunong English eh. Hindi marami. Hindi matuitukan lang English eh. Baluktot. Kaya pupunta rin sila sa Pilipino. Opo. Pero sa observe po namin, marami po sa mga bata ngayon ang gumagamit talaga ng English na language as their first language. Anyway, yan ay sa panahon ng social media at ang mga estudyante po natin ay na-expose sa social media nga po. Ngayon, uso rin po ang Taglish. Sir, ano po ang inyong idea tungkol dyan? At paano naman yung mga Taglish natin? Sorry, ako rin po parang produkto rin po ako ng Taglish generation. Walang masama doon eh. Walang masama sa Taglish. Basta nakakapag-communicate, okay. Okay. So, medyo na-comfort ako doon. Kasi nung akong nasa kolehiyo, some 35 years ago, ayaw ng teacher namin ng Taglish. Gusto niya complete English or complete Filipino sa sentence. Pero ngayon talaga mahirap na hindi natin tanggihan. So, yung level ng ganyang klase, yung Taglish na language, hanggang saang level ba natin pwedeng tanggapin yan? Ang ibig sabihin, hanggang saang aspeto o level yung pagtanggap natin ng mga banyagang wika o banyagang mga salita na nakamix doon sa atin pong wikang Filipino. Yung mga technical language kasi mahirap nating isalin kahit na yung kaming mga writers kailangan pag-isipan pa namin mabuti pa namin translate yung technical at saka technological language. Yun ay pwedeng sa mga bigkasan, mga pasalitang paraan, tuloy lang na English. Walang problema sa akin yun. Pero pag sumusulat na tayo, doon tayo kailangan maging maingat. Pagkapasulat na yung ating ginagawa, nagte-text tayo. Pagkaraan ay mali-mali spelling, yun, delikado yun. Dahil maaaring iba ang mangyari. Iba ang maging kahulugan na sinasabi mo. Namali ka ng spelling. Namali ka ng tultik. Yeah, totoo yun. Sir, ngayon, technology pa rin, pero may role pa rin ang parents, may role pa rin ang ating mga teachers, sa pag-encourage sa mga bata na magsalita ng wikang Filipino. Ang nakakakontra po dyan, yung English at saka yung local dialect.
yung local dialect, ano. So, kung kayo po yung magbibigay ng reforma sa edukasyon, naku, ang bigat, ano. Pero I mean, yes, kung kayo yung magbibigay ng reform sa ganyan, ano, kasi ito pong system of education natin is undergoing general rehabilitation, honestly speaking. At in fact, yung pong dialect, yung mga local dialect, last year lang tinanggal po yung mga local dialect sa curriculum. Tapos yung Filipino po ngayon ang ginagamit, pero sa isang subject lang po. Ngayon, kung halimbawa kayo po yung mayroong power o kaya ay authority to do something to reform our education system, ano yung palagay ninyo yung una nyong gagawin tungkol sa wikang Filipino po natin? Ang una kong gagawin, siyempre, pahinain ko yung ating emphasis sa English at bibigyan ko ng emphasis sa Pilipino. Kasi yung Pilipino, dinidevelop natin yan bilang tulay natin eh. Tulay natin sa lahat ng mga Pilipino. Kasi nangyayari na ngayon na dahil sa ibang bansa, kung nakita yung mga Pilipino, yung ginagawa nila, nagsasalita sila sa Pilipino, sa halip na sa kanilang mga dialects o kaya English. Natural yun eh, mayari. Kaya kailangan yun ang gawin natin, palakasin natin yung ating influensya bilang mga Pilipino, magitan ng paggamit ng Pilipino. Pagkaraan, yun namang English, kailangan din natin para sa ibang mga tao na hindi marunong mag-Pilipino. Ibig sabihin mga banyaga. Yeah. Kung ang trabaho mo ay maging ambassador, kailangan marunong ka ng wika na hindi lang Pilipino. Kaya kailangan mag-aral ka ng English, Spanish, or French. Yeah. Kung ikaw na sciences, at dahil ang mga sciences natin ay puro English, kailangan mo rin ng English, di ba? Ngunit kailangan unti-unti ay isalin yung mga iyan para maging ganap yung ating pagsasalita sa Pilipino. And then, yung ating namang mga local languages, mga tinatawag yung dialects, hindi naman dialects yun eh, languages yun eh. Kailangan pag-aralan din natin. Yung may-ari ng mga local languages, dapat huwag nilang iwawaglit yung kanilang wika. Kailangan mahalin nila yun. Turing nilang kasama sa kanilang mga heritage. Para nun, hindi lang sa pagmamalaki nila ito, kundi magagamit nila ito para yung kayamanan ng kanilang wika maipakita sa Pilipino. Ibig kong sabihin, kung ginagamit nila ito sa pagsalita at mayroong mga salita doon na maganda para isama sa Pilipino, isama nila sa kanilang pagsalita ng Pilipino yung salita na yun para umunlad yung Pilipino. Maging nasyonal ang tatak talaga. Ngayon kasi international yung nangyayari sa Pilipino, puro English ay nilalagay. Opo. Oh. Pero nakakatuwa, last year may topic ako dito sa program natin na meron po mga local languages natin, local dialects, no, languages natin na Ilocano, Bisaya, na na-blend po sa national language natin na Filipino. Marami na. Opo. Sige, balikan po natin ang iba pa nating kwentuhan dito sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Oh yes, turn your radio on. And listen to the music, baby. Turn your radio on. Oh yes, turn your radio on. And enjoy the show. Turn your lights down low. Oh yes, turn your lights down low. And listen to the Masters Radio. Touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
Filipino ang tawag sa katutubong wika ng buong Pilipinas. Ginagamit ito sa pagbigkas at pagsulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sang-ayon sa Artikulo 14, Seksyon 6, nararapat na magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika ng komunikasyon. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. At bisita pa rin po natin ang ating pong National Artist for Literature, Professor Virgilio Almario, na kilala na sa kanyang pen name na Rio Alma. Yeah. Philippine National Artist for Literature. Ngayon, kanina na-mention ko before our break, yung tungkol sa mga local dialects natin or local languages natin, local languages natin na nag-evolve at ngayon ay tanggap na bilang kasama sa vocabulary ng wikang Filipino. Last year po narinig ko na nauso sa mga millennials yung salitang ngani sa colloquial, yung daily conversation. Salitang ngani, nukwa is an Ilocano term. Dugyot. Dugyot is an Ilocano word na embrace na ng national language. Yung manang at saka manong ay nagkaroon ng bagong meaning. Hindi po ba? Yeah. Ayan. At marami pang iba. Kung tayo po ngayon ay magsusulat ng mga kwento o mga aklat, palagay nyo ba mas magiging effective ang pagsusulat kung yung mga local languages na yan ay ihahalo din natin doon sa writing natin? O Basta kailangan ng writer. Ibig sabihin, mayroong bagay doon na kailangan niya express na hindi ma-express in the present Tagalog focus Filipino. Then he can use his own language. Pwede. Halimbawa, yung rabaw. Oo. Yung rabaw ngayon, ginagamit namin yan sa Filipino ngayon. Rabaw, Ibig sabihin, isibabaw. Oo, ibabaw. Pero ang gamit namin, surface. Yeah. Iba yung surface kasi ibabaw lang eh. Kasi yung surface, pwedeng surface of nasa ilalim eh. Surface surface ng gilid, surface ng kwan, surface ng water, Okay. surface ng balat. Ngayon, yung rabaw. Yung rabaw ginagamit namin ngayon doon. As surface ng meaning. Ilocano term po yun. Oo, may ibabaw. Pero Oo. ginagano namin ang meaning niya. Sa Pilipino ngayon, pag ginagamit namin yun, ibig sabihin ng surface. Sa rabaw ng tubig. Talaga? Oo. Tanggap yun? Sa Oo. rabaw sa ibabaw ng tubig. Ganun sana yun, di ba? Rabaw masaya naman ako kasi Ilocano ako. Ako, isang favorite ko na salita niyo yung tangrib. Tagrim? Tangrib. 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 Ano yun? Ilocano din? Ilocano yun. Hindi ko alam. Kasi hindi ka nag-aaral ng marine science. Hindi. Oo. Ano ibig sabihin nun? Yung coral reef, pagkapatay na, ang tawag ninyo tangrib. Kailangan may salitang ganon sa buong daigdig. Yung coral reef kasi pagkapatay, dead coral reef sa English. Oo. Pag sa Tagalog, patay na bangkota. Pero sa inyo, pag sinabing tangrib, yung sabihin nung patay na. Pag buhay pa kasi yung coral reef, ang tawag ninyo, yung dili. Yeah. Saan niyo po napulot yung mga salitang yan? Kita mo na. Sa inyong mga kababayan dyan, na tinatanungan ko pagka mga kailangan ko. Talaga? Nako, sorry po. Pero we need to listen to you more para meron tayong matutuhan na ano. Ito, question lang sir. Nagamit ko yung salitang natutuhan.
Di ba tama yung natutuhan kaysa natutunan? Oo. Oh. Pero Parang ngayon po, yung natutunan eh. gamit na gamit ngayon, ginagamit nila natutunan. Wala tayong magagawa. Yun ang nakikinig na sa mga broadcasters. Oo nga eh. Lagi kong naririnig yan. Tama sa syempre yun ang nakaka-influence, no? Pero alam ko yun na mali yung natutunan. Kaya hindi ko po ginagamit. Narinig ko po yun sa inyo many years ago na hindi tama yung natutunan. Anyway, ngayon sa kasalukuyan po, yung ating pong wikang Filipino, pwede ba nating sabihin na naghihingalo? O hindi Na naman? naging eh. Ang dami nagbabago eh. Oo. No. So, Kaya hindi yung mga pag-unlad ng Pilipino ngayon eh, grabe eh. Halos araw-araw nakatanggap ako ng bagong salita eh. Yung Oo. mga millennials natin, invento na invento eh. At yung Opo. bakla, invento na invento. Ang dami mga inventions na nangyayari ngayon eh. Wikang Pilipino. So whether we like it, So whether we like it or not, yung pong mga pagbabago na yan, yung mga bagong dumarating ng mga salita na maaaring hindi pa tanggap sa dictionary ng wikang Filipino, unti-unti na absorb, ano po? Tama ba yung... Basta 5 years yan eh. Naka 5 years na. Tanggap na yan sa dictionary. 5 years. Hindi na aking target eh. Basta nag 5 years yan, nilagay ko na sa dictionary. Yeah. Pagka hindi pa tayo 5 years at saka nawala, hindi ko yung nilalagay. Ganon. Marami kasi ganun eh. Yung salitang dagitab. Oo, yun eh. Lumang Salita Filipino yan. po yun, Oo, dagitab. Tagalog yung lumang Tagalog. Luma, oo. Pero nasa isang bagong kanta kasi yun, yung awitin na Pasilyo. Oo. Kaya ko din alam dahil Yun dagitab. Yun eh, nasa dictionary lang yun dati eh. Ngayon naman, nagiging natural na sinasabi dagitab. Salib na kuryente. Oo, ginamit pa ni yan, ginamit Vice Ganda doon sa kanyang commencement address sa nung siya naimbitahan. So mas sumikat na naman yung salitang dagitab. Pero I know that one time kayo po ay naging chairman ng Commission ng Wika. Opo. Na Commission ng Wikang Filipino. Nakasama ang palad. Oo. Bakit? Wala ba? O... Mahirap magtrabaho sa gobyerno eh. Yeah. So anyway, Baway. pero ano po yung mga naging contributions natin doon nung kayo po ang naging chairman ng Wikang Well, unang-una, gumawa ko ng plano Mhm. para sa wika. Kung kasi ang hindi ginagawa ng ating komisyon ng araw eh. Mhm. Wala tayong 5-year plan o long years plan para yung ating wika, alam natin kung paano pa unlarin, saan mahina, pinag-aaralan. Parang ganun ang ating nakaraang mga commissioners eh. So yun ang aking ginawa una. Kalawa, nagkaroon ako ng maraming mga libro na pinalabas. Mhm. Yun contribution na natin sa pagpupaunlad ng ating library. Mhm. Saka ng karunungan na dapat nasa libro at nakasulat. Pati yung aking mga contest ay ginawa kong encouragement mag-contest kayo sa magsulat ng dissertation at master thesis sa Pilipino. Mhm. Mga ganyan na. Kasi yun ang kulang natin yung ating pag-aaral ng agham, teknolohiya, hindi na emphasis. Kulang. Kasi ang ating education, sinabi lang na Pilipino dapat gamitin sa social sciences saka sa Filipino language. Tama. Kaya yung agham, napupunta sa English. Yeah. Kailangan din, magkaroon tayo ng isang wika na sasalita tungkol sa agham. So, Mahirap yun, sir. madali lang pagka natutunan mo na Yung sa UST ngayon meron na silang mga curriculum development na
English dati, ngayon ay Pilipino lang ginagamit nila. Sa agham po? Sa science? Oo, Gano'n? kaya. Mhm. Ang kanilang maestro pa doon ay chemist. Yeah. Chemist na tinuturo niya yung Pilipino. Mhm. Okay. Mamaya, sa pagbabalik natin, sir, ay tatanungin ko kayo, ano ang inyong opinion tungkol sa artificial intelligence na napakalawak na po ang paggamit ng maraming mga mag-aaral. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi kahit po sa buong mundo. At kung papaanong naapektuhan ang ating pong pagsusulat. Sa pagbabalik ng ating program, Gising Matamis ang Buhay. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. Alam mo bang ang katagang, ang di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda? Na mula sa sikat na tulang sa aking mga kabata ay hindi talaga sinabi ni God Jose Rizal? Ito ang kumpirmasyon ng historian na si Ambeth Ocampo at ang dating chairman ng Komisyon ng Wikang Filipino na si Virgilio Almario. Pero, umukit ito sa kasaysayan at sa pagmamahal ng mga Pilipino sa wika at panitikan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Paalalang hatid ng inyong FEBC. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your missions radio. Tuloy tayo sa ating pong program. Gising Matamis ang Buhay. Kanina po, bago tayo nag-break, ay binigyan natin ng katanungan ng ating pong bisitang si Professor Virgilio S. Almario tungkol sa epekto ng artificial intelligence sa mga gustong magsulat, sa mga manunulat, o kaya doon sa, kahit po sa technology natin at saka sa loob ng classroom, sir. 2 weeks ago, nag-distribute po kami ng mga storybooks sa ilang mga public schools dito sa Isabela, sa 15 schools, public schools. At nasurpresa ako dun po sa ilan sa mga dinistribute po naming mga storybooks. Kasi one school, 100 titles ng mga storybooks. Meron pong isang series doon na walang author. Series. At ito ay tungkol sa different body parts. Doon ko nalaman na ngayon meron na pong mga lumalabas na mga libro na walang author pero may publisher. And I learned also na yung mga walang authors, yun ay gawa ng artificial intelligence. Ano po yung masasabi ninyo sa mga ganyang lumalabas ngayon na mga libro? Huwag natin bilhin. Huwag natin bilhin. Kahit po Kasi sa music. encourage natin yan, bilhin natin, lalong kakalat yan. Pinakamainom kasi, halimbawa, yung ba English o Filipino? Yung libro ninyo na nakita na gumagamit ng AI. Yeah. English ba o Filipino? Ay, ano sir? English body English. parts. English. Oo, English. English yung madali nilang gayahin eh. Nagkalat na ako ng English eh. Pero yung Yeah. Pilipino, nahirapan pa sila eh. Kaya kahit na may AI, nahirapan pa, bulol pa yung kanilang English eh. So, hindi ko problema yun. Pero kung sakasakali at maging problema nga, dahil nakikita ko, tinignan ko eh, halimbawa ako, tulad ko, pina-AI ko eh. Mali-mali ang kanilang ginawa eh. Hindi nakuha eh. Pero, darating ang panahon na mangyayari din yun eh, na makukuha na yung Pilipino ng AI. So, Yes, sir. ang pinakamainam talaga, huwag tayong maging dependent sa AI. Yung mga estudyante, turuang maging original.
kung may problema sila lang sa tumingin sa AI, halimbawa sa Google, Google kung kailangan mo information na madalian, Google, di ba? Yeah. Pero may mga mali doon. Totoo po yun. Kaya nangyayari doon pagka mali kumakalat yung mali. Kaya kailangan i-check din yun Oo. Sige. Okay, bibigyan ko kayo ng sample ng isang artificial intelligence na nakuha ko po tungkol kay Virgilio S. Almario. Itong sabi sa artificial intelligence, no? Maglaan ng oras sa follow-up questions. Babasahin ko, sir, yung sabi ni artificial intelligence. Maglaan ng oras sa follow-up questions dahil si Rio Alma ay kilala sa pagbibigay ng malalim at makabuluhang mga sagot. Kadalasan, ang pinakamagandang bahagi ng panayam ay nanggagaling sa mga follow-up kaysa sa nakahandang listahan ng tanong. Sabi po ni AI yan tungkol sa inyo. Kilala kayo ng artificial intelligence, sir. Luloko lang yan. Oo. Sa palagay nyo, maiwasan pa ba natin ang AI ngayon o hindi na, sir? Hindi na. Hindi Kasi na, tuloy na yan Mm-hmm. Pero yung originality, dapat maintain ng mga tao. Yeah. Yung originality, yun ang wala sa AI Lahat na yan, copy lang yan Totoo po. Oo. Yeah. Totoo Yung yan. So, authenticity ng ating, dapat yun ay turo natin. Mga teacher, dapat ituro yun Kung paano magiging authentic yung ating ideas. At kung paano mga estudyante natin ay makakapag-isip gamit ang kanilang imagination ng mga bago. Yung pagbago yun ang hindi pa alam ng AI. Hindi niya may paparisan Kung bago yan, yan ang kailangan natin. At yan ang kailangan ng Pilipinas para sumulong. Magkaroon tayo ng mga bagong ideya. Isama sa cultural revolution ko yan kung tayo gagawa ng mga ideya, kailangan bago. Hindi yung gaya-gaya lang sa mga Amerikano o sa mga taga-Europa. Pag gaya ni gaya-gaya lang, kaya-gayahin niya ng AI. Pero kung bago ang ating isip, na iba, mahirapan ng AI na pulutin yung ating naibang ideya. yeah. Pag kayo po, sir, nagsusulat ng libro o kaya ng mga articles, what keeps you inspired? Ano yung nagbibigay sa inyo ng inspirasyon? Hindi nakikita kong problema. Pag may problema akong nakita, pag-iisipan ko kung paano kong susulat yung problema. Yun. Doon sa mga marami nyo na pong naisulat ng mga articles, mga stories, meron po kayong paborito na sinishare ninyo, hindi lamang sa pamilya ninyo, kundi kahit pa sa ibang mga estudyante ninyo? Kung ano yung aking latest na problem na tinatalakay, yun ang aking paborito. Okay. Wala yung permanent na... Wala. Nagbabago yung aking paborito In fact, yung aking paborito dati, maaaring na mali na. Kaya binabago ko. In fact, yung aking mga paraan ng pagsulat, halimbawa, yung pa-spelling ko, binabago ko pagka nagbago yung isip ko Nakita kong mali yung aking dati, binabago ko at in-introduce ko yung aking ideya ng pagbabago. Ganun dahil dapat nakahanda tayo sa pagbabago para sa ating sarili pati. Yeah. One of the last questions I'm going to ask, sir. Ngayon, nasa 2026 po tayo. How do you see our language developing in the next 20 to 50 years? Next 20 or 50 years, pagka natuloy yung aking ideya ng language planning, in 20 or 50 years, magkakaroon tayo ng language na una, technologically, scientifically good, capable of writing and expressing something in science. Kalawa, ito'y maintindihan ng lahat ng Pilipino. Lahat na, 100% na. Baka yan dahil sa ating mabilis na pag-unlad ng populasyon maging one of the fifth largest
speaking language mga Pilipino eh. So, magiging international language yung Pilipino niyan. Sa katunayan, nag-aaral na ng mga ibang bansa yung ating language eh. Mhm. Ang dami nang marunong ng Pilipino sa Russia, sa China, sa Germany. Bukod dun sa yung mga tao na nagkakaroon ng yaya na Pilipino, Mm-mm. pagka lumaki, naging Pilipino yung kanilang salita. Yeah. Oo nga, no? Oo. Sabi ng Philippine Statistics Authority, 80% ng mga Filipino ang marunong ng wikang Filipino. That is a very high percentage na if you compare it to like siguro mga 30 years ago or 40 years ago. Ito, Marami, lingua franca na eh. nagiging talagang basic language na po kahit saan ka pumunta. Hindi katulad 50 years ago, pag pumunta ka ng Ilocos, nako, hindi ka maintindihan pag Tagalog ang salita mo doon, Filipino, kahit sa Bicol, mga ganon, kailangan English pa nga, mas intindi nila, no? Pero ngayon, nag-evolve yung Filipino language natin. So, we're happy for that. And tama ka, sir. Hopefully, in the next 20 to 50 years ay mababago ang image, mababago ang gamit ng ating wikang Filipino at mas makikilala po tayo. No? Bilang pangwakas na tanong, sir, mamaya after this ay yung inyong favorite Bible verse ang tatanungin ko sa inyo, sir, ha? Okay. Last question na po natin ito. Ano po yung magandang mensahe na pwede po ninyong iwan sa ating mga kababayan, sa ating mga Filipino learners, lalo na po sa ating mga mag-aaral kasi nasa kanila ang beat. Sila po ang magdadala ng susunod na leadership sa gobyerno po natin. At anong message ninyo para sa kanila, sir? Well, kung tayo mag-iisip ng pagmamahal sa ating bayan, kailangan unang-una manin muna ang wika. Kasi ang wika ay karunungan ng bayan. Mm-hmm. Karunungan niya ng ating bayan. Hindi yan ni Ram, atin yan. Parang pag minahal mo yan, kasama ng bayan mo, mamahalin mo. Pag hindi mo minahal yan, mawawala din ang bayan mo. Mm-hmm. Kaya napakahalaga ng wika eh. Kung tutuusin, kapag ka ang wika ang yung naging concentration, natutuhan mong gamitin para unawain ng bagay-bagay, mas liyamado ka kaysa sa mga tao na gumagamit ng ibang bagay para intindihin ang bagay-bagay. Hindi wika. Kung wika ang gagamitin mo para sa pag-intindi ng bagay-bagay, mas yun eh. Mas malalim ang maabot mo. Kasi yung wika yun mismo ang salamin ng buhay mo eh. Ang dunong mo. Ang utak mo eh. Kaya kung ikaw ay nagmamahal sa iyong wika, tiyak na mamahalin mo rin ang iyong bayan. Yun. Nako, salamat, sir. Thank you so much, Professor Virgilio S. Almario, Philippine National Artist for Literature. And we hope, sir, na hindi lang ito yung pangalawa na pag-imbita namin sa inyo. Kung pwede nga, taon-taon, sir eh. Pwede naman siguro, sir? Basta tatawag kami sa inyo. Kasi next year, meron na namang bagong pag-uusapan tayo na pwede nating i-share sa ating mga listeners. Dito lamang yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin ang inyo pong kasama. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. At tayo po ay member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa atin pong pagbati, nais nating batiin ng happy birthday to you, Ronel Temporal Manuel. Mary Chris Vidad. Uy, birthday ni Mary Chris. Jim Rose Ramores Dumingsil Castillo. Sherwin Pascua Gasco. Lynn Ong Esmeralda Dizon. Mirna Rosario Guillermo. Kayo, sir, Professor Almario, meron po kayong gustong batiin? Alam kong
merong may birthday sa aking mga kaibigan. Kung sa August yan, dedipas na yung aking birthday. Eh, di belated. Belated. Dahil birthday ngayon ni Lilia Antonio, Aha. yung isang Happy birthday. professor namin sa UP. Birthday rin ng isang kapatid ng aking kaibigan na si Rian Narvaez. Mhm. Nung August. nandun ako nung minsan sa Isabela, ang aking hostess si Mrs. D. Matandang babae na Mrs. D. Opo, si Mrs. Nati D. Oo. Opo. Dinalapan niya ako sa Magatdam eh. Ano lang ho, malapit lang yung bahay nila sa amin. Ano ba? Oo, malapit lang. Kailan kayo huling pumunta dito, sir? Tagal na yun, pang before COVID. Or 1 year of COVID. The first year of COVID, nandyan ako. Nagtuturo pa rin kayo, sir? Oo, kaya lang ngayon, hindi. Pero next year, balak magturo. Talaga. Talagang dapat po pasa po natin sa next generation yung kaalaman natin kasi sayang, di ba? Hanggat kaya eh. Yeah. And with Oo. that, I thank you so much. Mamaya po sa pagbabalik natin, we are going to share Pabaon Verse. Dito lamang yan sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Somebody's best friends from beginning to end. My radio, my radio. Who's somebody's best friends from beginning to end? You and Pabaon Verse para sa lahat ng ating mga best friends. Ang Pabaon Verse po natin ngayong araw, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Yan. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig dito ay kakain ng bunga niyaon. Yan. Proverbs chapter 18 verse 21. Thank you so much, Ginoong Rio Alma. Ang niyo pong mga salita ay nagpapaalala po sa atin na ang wika hindi lamang po kasangkapan sa pakikipag-usap, kundi ito ay tahanan ng maraming mga salita, kasaysayan, kultura, at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. At maraming salamat, we have heroes like you, sir, na nananatiling nagmamahal sa ating wikang Filipino, at dahil dyan ay hindi po namamatay ang wikang Filipino. Anyway, bago po tayo mag-pause, maraming salamat kay Professor Virgilio Almario, and hope to see you here in Isabela in the near future, sir. Sana ay makadalo po kayo rito, maimbitahan namin kayo, at you can grace our trainings or seminars here for teachers. That would be a very good opportunity to meet them, yung ating pong mga teachers na po. And we hope na gusto niyo akong imbitahin, pwede niyo akong imbitahin through NCCA. Oh, sige. Culture of the Arts. Oh, sige po. Pagka doon, ibibigay sa akin sila ng free trip, ganun. Free transportation, free lodging, ganun. Okay. So, thank you so much, Professor Virgilio S. Almario, sa inyo pong pagbibigay ng panahon po ninyo, sir, para po sa atin pong mahabang interview. 1 oras po. Thank you so much. Thank you rin. Maraming salamat, David. Yes, ayan. At sa mga salitang yan, nice po nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang buri, umaapa
daigdig. Ang lawak, ang lawig, ang ganda,